Musta og may adlaw kanatong tanan mga igsoon. Kini inyong ubos nga higala si kun ako'y pare but nga mo timbayan usab kaninyo sa line nga episode sa atong programa dinhi mga igsoon. Ang paghisgot nato may tungod sa mga holy images nga naa sa simbahan. So ato sa atong pagsugod nasugdan naman nato dinhi mga igsoon ang unang hisgutanan nga mao may tungod sa kung ngano nga taas ug buhok sa iyang image nga nasa simbahan si Ginoong Hesukristo. Unya ikaduha nga part atong nahisgutan nga kung ngano nga aduna siya'y bungot mga igsoon. Unya si katulo ato nasab nga nahisgutan ang image ni Santo Niño. Nya itong mayaging pista sa Santo Niño mga igsoon. So itong pasabot dinhi tatlo na ka mga images sa simbahan nga atong napasabot ning tungura ning bahina mga igsoon atong iladlad dinhi ang mga images or larawan nga nasa simbahan diha sa atong mga kasantusan nga nasa simbahan nganong ang simbahan napuno magrebulto sa mga santos nya mao kini ang unod sa mga akusasyon sa atong mga kaigsuonan nga nasa gawas nga kuno kita daghan kita mga Dios nga ginasimba. So unsa na ni pagtubag mga igsoon nga bahin nga naamong gyud kita makita nga nagaampo at tubangan sa mga imahen sa atong mga santos, mga patron nato nga nasa simbahan. Nindot kini musa ako kamong gihangyo sa pag subay sa pagpatalinghog nining yang higayuna aron atong makatanan kung unsa na to pagpanubag or unsa ang rason sa simbahan ngano nga kita mga Katoliko ampo man at tubangan sa mga rebulto. Niya mga igsoon ang ilang akusasyon atong basahon ang ilang akusasyon para atong maintindihan mga igsoon kung ngano gayud ug unsa ilang pasikaran yan ang ilang akusan kanato ang kita nagasimba og mga Dios. Atong basahon ang Exodo 24 hangtod sa 5. So, Exodo chapter 20 verse 4 to 5 mga igsoon nagaingon dinhi nga ayaw pagbuhat og Dios o larawan sa bisan unsa didto sa langit o dinhi sa yuta o diha sa tubig nga anaa sa ilawom sa yuta. Ayaw pagyukbo sa bisan unsang Dios ni magsimba ni ini kay ako ang Ginoo nga inyong Dios abughuan kaayo. Mao ni giingon sa Ginoo mga igsoon nga dili kita pagbuhat or paglilok iyang gidili ang pagbuhat o paglilok sa Dios o larawan sa bisan unsa. Kung kag bisan unsa mga igsoon, wala gyoy laktaw niya na bisan unsa gina klaseng larawan. Di gina pwede nimo lilokon nang lilok. Lawom na kay nang Bisaya. Himuon ba? Kaya bang kuliton. Niagis pag kulit mga igsoon. So, gidili ka na sa Ginoo mga igsoon. Kaya ngano kuno, siya ang Dios nga abughuan. Mo nang iyan ang gibawal. Dili ta niya pa palilukon o mga larawan nga makita didto sa bisan unsa nga naa dito sa langit or dinhi sa yuta o diha sa tubig nga ana sa ilawom sa yuta. So kanang mga santos kay gila man sa Katoliko nga ana sa langit. So bawal. Unya di sa yuta o mga tao man na. So, bawal siya. So, mo na unod sila mga akusasyon. So, unsa na't ni pagtubag mga igsoon? Ni aman ay sugo sa Ginoo nga ginabawal ka na. O dili lang ka na ang bersikulo. Napay atong mabasa diha sa Deuteronomio 4:16 hangtod sa 17 mga igsoon. Nga nagaingon dito, ayaw kamo paghimo og mga larawan nga inyong simbahon larawan sa bisan unsang dagway sa lalaki o babae, sa bisan unsang mananap o langgam. So, mo kayo nakabutang dito.
So klaro kaayo nga dili kita pahimuon. Nya dugangan pala dito sa Salmo 115 mga igsoon, 115:4 hangtod sa 8, moingon na sila nga ang ilang mga Dios hinimo sa salapi og bulawan nga binuhat og tao. May mga baba apan dili makasulti, may mga mata apan dili makakita, may mga dunggan apan dili makadungog, may mga kamot apan dili makahikap, may tiil pero di kalakaw, may ilong pero dili makasimhot. May nakabutang dito sa Salmo 115:4 hangtod sa 8. So tataw, klaro kayo kana nagapunting adto sa mga ribulto kuno nga nasa simbahan. So inala na sila mga igsoon. So ano tuloy pagpasabot nga naman nakasulat na may mga sugo sa Ginoo nga naghisgot mahitungod sa pagbawal sa mga kinulit. So mga igsoon, atong basahon ang Ezekiel, surat ni Propeta Ezekiel na Ezekiel 41:17 hangtod sa 19 mga igsoon. Dina sa mga bersikulo, ang Ginoo nagsugo usab sa pagkulit og larawan. Ang Ginoo dinhi sa Ezekiel 41:17 hangtod sa 19, ang Ginoo mismo na pod nagsugo sa pagkulit og larawan. Dito sa Exodo nga itong ibasa sa Deuteronomio, sa Salmo, gabawal sa pagkulit og larawan. Yan din sa sulat na Ezekiel, Propeta Ezekiel mga igsoon, nagsugo na po ang Ginoo. So, saan natin pag-reconcile, pagbangga mga igsoon nga mabalanse kini sila. Kaya kung tuwa na itong isa nga bawal magkulit, unya din sa Ezekiel, pagkulit, saan na pagsabot? Kagulihan ang may tabo. So, muna ang angay na itong tunan mga igsoon. Kung ngano nga ug unsang hitabuha nga ga sugo ang Ginoo nga bawal na siya, bawal nya din sa pikas paghimo nya bawal nya paghimo. Atong tunan nga aron na atong masabtan, atong ma-reconcile kining duha ka bersikulo mga igsoon, kining duha ka pasad sa Biblia. Atong tunan ang Biblia. Atong balikan ang Exodo 20 mga igsoon. Ito gay ng Exodo 24:5. Atong basahon ang 3. Exodo chapter 20 verse 3 mga igsoon. Unsa may nakabutang dito? Ngayon ang Ginoo nga ayaw pagbaton og laing Dios gawas kanako. Dili ka mo pagbaton og laing Dios gawas kanako. Dili mo maghimo og Dios. Moto'y pinakabawal katong Diyos nagingon. So motong hinungdan nga nung gabawal siya pagkulit nga simbahon. Himuong Diyos. Unya kitang Katoliko mga igsoon, wala may panudlo sa simbahan nga himuon na tong Dios ng atong mga larawan. So dili ta maigo nini. Kaya ang gidili sa Ginoo nga larawan nga himuon katulang simbahon isip Dios. So kirang dili simbahon nimo nga larawan, dili ta maigo niya na dili na Dios. Kadi man simbahon isip Dios. Kung simbahon nimo ang mong larawan isip Dios, baka ka. Muna mga igsoon nga ang kalahian. Kaya kung atong i-generalize nga bawal gyud magkulit og mga larawan, tanang larawan kay nagingon na budri sa Genesis 4:24 nga tanan nga larawan nga makita, langit sa yuta, ilawom sa tubig, silaw sa yuta. So kung ato lang sabton nga tanan na lang gyud, no? Absolute wag niya siya.
ang mahitabo luoy ting mga sculptors nato kasi sila man tig-ukit ng mga larawan niya bawal di ay, no? Mga sculptors nato mao man ilang trabaho, man ilang pangita, so sa lang impierno na sila. So dili na bawal lang ihimo sa mga sculptors, maglilok sila mga larawan, dili na bawal kaya naman kay wala man nagisimba nila isip Dios. Kanang gahimo bitaw baluster sa balay, may kay mo himo ng mga artist niya na wala na sila nakasala, bisag galilok sila og inana kay wala man nila gisimba isip Dios. Simba na may tao simbag baluster, wala. So ang pagsabot mga igsoon kay sumalagi sa Ezekiel 41:17-19, ang Diyos na po mismo nagsugo na po nga paglilok og larawan. Kung ang larawan sa anghel, sa kirubin, o kanay gisugo niya nga lilokon dito. Kanya kung atong itakdo dito sa Exodo 20 nga dili maglilok og larawan sa nga makita diha sa langit niya, ang kirubin na sa lahat tagalangit ba yan eh. So nagsumpaki ay ang mga tudlo sa Ginoo. Una sa akong atong mga igsoon diya sa gawas, atong dukoy-dukoyon, dili na to pili-pilion kung unsay pabor sa to. No, mo nay number 1 diha nga to ang timan-an mga igsoon nga kanang naa diha nga giingon sa Ginoo ato ginang kanang tun-an og maayo, kanang mayong ganing laing Dios di ang giingon diha. Pag mayong laing Dios, di ka magsimbag laing Dios, dili gina mao ang Dios sa Israel, ang atong Ginoo. So una mong mga igsoon, walay lain nga nakaila sa tinuod nga Dios, kundi ang mga katawhan sa Israel. Kay sila man ang piniling katawhan sa Dios niya. Ang Ginoo makikistorya magid sa ilaha. Unang kung mayon ta nga kinsa ang nakaila sa Ginoo, sila gina siya. O kinsa ang wala makaila, kay nakaila sila sa Ginoo, nakaila po sila sa dili Ginoo, dili tinuod nga Ginoo. Mo to Dios. Muna magmayong ka og laing Dios, kanang laing Dios nga dili mao nga Dios, laing nga asawa, dili asawa. Mo inana na siya mga igsoon. Kauban na sila. Nga sa Biblia mga igsoon, kung may kag laing Dios, may kag laing Dios, nadin ha. Basahan ko ninyo ang 1 Hari 11:33, nadihang sila ni Astaroth, si Kamo, si Molok, mga na ang mga lahi nga Dios. Mga Diyos ka na sila. At to sa 1 Hari 18:19 na dito si Baal. Mga na sila ang mga Diyos. Kasi tinuod lang, wala man yung kay mabasa diha nga. Gingan lang Diyos diya sa Biblia, nga na pangalan nga Mama Mary. Wala man nga tudlo ang Bible niya na. Mo siya mga igsoon nga, inana siya. Sabto na to ang nasa Biblia. Dili lang nga paklion na to na tutloon na to ng isa ka bersikulo. Niya ihapak, mauna dayon. Pataka ang tama na, hakop-hakop. Nya nga naman nga mga igsoon unsa may hinungdan nga ang kitang mga Katoliko, grabe man kita mo hangop na to sa itong mga santos sa langit. Unsa may hinungdan ana? Nga naman ta nga makitaan man nato ang uban, isan kinsa labi na kita maglusaryo o tubang ta sa rebulto sa itong mahal nga Birhen Maria. Nga naman nga nung inaanak mga mga Katoliko. Nga naman nga ato man ang ginasimba ang atong mga santos. Mga igsoon, dunay duha ka matang sa pagsimba. Daghang matang sa pagsimba. Dunay duha ka matang sa pagsimba. Kining gitawag og adoration. Nya kini pong veneration. Unsa man ang adoration? Kining adoration mga igsoon nga
mo siya ang kanang buto pasabot nga to worship that is due to God only. Kanang pagsimba nga angay lang ngadto sa Ginoo, nga ang Ginoo lamang ang atong giador, wala na lain pa. Kanang mo ang pagsimba, mao na siya ang pagsimba ngadto sa Ginoo. Apan ang pagsimba ngadto sa Ginoo, apan dunay mga pagsimba nga ubos din ha. Kining gitawag og veneration. Unsa man ang pagsimba ha? Mao kini ang pagsimba nga sagol respeto, pagtahod. Simba mangyapoy tawag ana. Matiar ko ng awit ni Victor Wood. Klaro mo kaya. Kanang ikaduhang bathala. Ginasimba kayo ni mo mga asawa tungod sa imong gugma kaniya. Dahil una mubo na nga matang sa pagsimba. Imo man siyang gidaig. Gugma ka kaniya. So, kabi ang imuhang pagbating ato sa iya. So, simba gyapon na siya mga igsoon. Kinamdong mo sa kantang Victor Wood na ginasimba ano siya, hinalaran sa kanunay ang imong kabuutan. Okay na? Ginasimba, hinalaran sa kanunay ang imong kabuutan, pinangga ko. Mao na kanta ni Victor Wood. Ikaduhang bathala kay next to God. Mao to'y para sa iyang wife. Inana ang maong kanta. So, sala ba na siya? Hindi. Muna kong ingon nga, mubo. Ang katong para sa Ginoo mo to'y adoration. Pagsimba nga alang lamang sa Dios. So, doon ay pagsimba nga alang lamang, alang sa mga ato ang kuan, mga santos diya sa langit, mga pagdaig sa atong mga pag-respeto. Mano siya mga igsoon. Unya, kanang kining niyang pagsimba nga angayan sa Dios, ako din nakbitan nga gitawag kini sa Latin o latria mga igsoon. Latria. Nya katong sa ubos-ubos nga gitawag og veneration, o kini gitawag og dulya. Latria, dulya. So pag latria, pagsimba na siya nga angay lamang sa Ginoo. Pag kag dulya, mo na siya veneration nga pwede himuon nga to sa atong mga santos. So doon na di ay doon na kalahian, no. Kini niyang dulya mo ning ginahimo sa mga Katoliko sa mga imahe nga dili nila ginaisip nga Dios ang maong pagsimba. Pagtahod lang na unang atong hisigutan din nga atong gihimo diha sa atong mga santos, nagatahod lang ta kanila, gi-respect. Unya sa atong mga pag-ampo, doon ay mga pag-ampo nga kanang gitawag nato intercessory prayers mga igsoon nga gipangayo nato ang ilang intercession aton hisgutan taon kay aton ning explain tanan gyud para tibo kay last na ni sa tanang episode na to may tungod sa images mga igsoon. So inana si mga igsoon. Now mubasa tag versikulo para atong matandi mga igsoon, atong ma-compare kung unsa katinuod ba ang worship sa Katoliko nya atong i-compare sa atong mga kaigsuonan sa pikas kalibutan mga igsoon. Ano siya? Atong basahon ang Roma 13:7 mga igsoon. Nagaingon dito sa Roma 13:7, in English atong pakriyon mga igsoon, ha? Therefore, render to all whatever is due. Taxes, to whom taxes is due. Number 1. Revenue, to whom revenue is due. Number 2. Fear, to whom fear is due. Number 3. Number 4. Honor, to whom honor is due. So,
Kining upat nga gimando ni San Pablo mga igsoon ngadto sa mga taga Roma. Mo ni atong isa-isahon para atong masabtan kung ngano nga kitang mga Katoliko nagasimba sa mga santos sa langit. Una, kining gingon ni San Pablo nga, render to all whatever is due. Taxes to whom taxes is due. Atong i-compare, maghimo tag kanang comparative table mga igsoon nga sa Catholic ug sa non-Catholics mga igsoon. So, pag mayon kag taxes, masigot kag taxes mga igsoon, nagabayad bag tax ang Katoliko? Uyon ba? So, uyon. Uyon ang Katoliko. O pumuntahan na to ang mga non-Catholics, uyon po sila ni mga igsoon. So, pantay. Tabla. So, dinhita mga igsoon sa revenue. To whom revenue is due. Halimbawa, doon na kay trabahante din mga igsoon. Imo ginasang suhulan. Kay angay man siya sa suhol. Mong suhol. No? Kung pinakadlaw yung trabaho, bayaran na nimo siya sa minimum. So, uyon bang Katoliko niya na? Uyon. So, duha na. Kung mo yun ka sa non-Catholics, uyon po na. Siyempre, kasala ka na. Kasuhan ka na sa labor. So, duha na, tabla. Dirita sa fear, to whom fear is due. Kini, nindot ni. Kinsa man ang kadlukan yun sa katanan. Ang Ginoo. So, uyon ba Katoliko? Uyon kayo. Dirita sa non-Catholics, uyon ba? Uyon kayo. Kadlukan yun ang Ginoo. So, tulo na, tabla. Dirita sa honor, to whom honor is due mga igsoon. Sa atong ginikanan, ni honor bata. Ang Katoliko, uyon niya na mga igsoon. Honor ang Katoliko. Dirita sa ato ang mga non-Catholics mga igsoon. Uyon ba? Uyon gyapon na. Wala na isupak niya na. So tabla gyapon mga igsoon. Pero tanong itong tabla ba yun? Ni honor ta sa atong ginikanan? Oo. So dito, ni honor ba ta sa atong mga bayani? Halimbawa din sa atong nasod sa Pilipinas. Nag-honor ba ang Katoliko o mga non-Catholics? Tabla gyapon mga igsoon. Ang mga Katoliko, nag-honor gyapon sa itong mga bayani. Kaya sa non-Catholics, nag-honor gyapon sila. So tabla gyapon mga igsoon. Kining sunod. Kung ni-honor ka sa itong mga bayani sa nasod, how about sa mga bayani sa itong mga pagtuo? Katong mga bayani, katong mga martel sa simbahan, kaniadto, martel sa iglesia sa Dios, martel sa iglesia ni Kristo. Nagtahod ka ba kanila? Mahinganan tayo, mga martel? Nagtahod ka ba? Dito sa Katoliko, nagtahod dito sa non-Catholics. Wala na. Ultimo, pagsangpit o Mama Mary, wala na sila. Dili na nila trabaho. So, dili balanse. Kung Katoliko lang ang nakatuman nining niyang sulat ni San Pablo nga tos taga Roma. Muna atong pamalandungan. Akong usbon ang bersikulo timan ang ng mga igsoon. So dito sa pag-compare na to sa Catholics versus non-Catholics, nagi sipyat. So dito na itong napamatud-an nga kulang mong pagtahod nga to sa atong mga langit nung binuhat mga igsoon. Kulang ba? Give honor to whom honor is due. Honor na to itong ginikanan, gi-honor na to itong mga hero, local heroes din sa atong nasod. Pero ang heroes of faith mga igsoon,
wala na. So dili mao padayon ta mga igsoon kung sa aday ang tama. Para atong mabalaan kung sa aday ang tama mga igsoon. So ato nang nahisgutan kung ngano asa nagsumpakiay nganong may naana mga igsoon. So atong dukion kung ngano nga ang mga Katoliko giakasahan man gyud og inana. So ato nang nasabtan ha nga dunay day adoration, dunay day veneration. So kitang Katoliko atong gi-adore ang Ginoo lang. Pero ang gihimo nato sa mga santos gina-venerate nato na sila. So inana siya. Unsa man day ang kuan? Unsa man day ang ayan pang buhaton mga igsoon kay daghan man yung mga dili man lang kinilang ang pagsupak ng ilang ginahimo mga igsoon. Kung naklaro na to dito nga dili ta nagasimba og Dios unya in fact mga igsoon kita gyud ang nagalaban sa mga Dios nagapusgay sa mga Dios mga igsoon. Nga naman tanaw gunang Pilipinas atong nasod sa unang panahon mga igsoon daghan kay sa itong mga katigulangan nga nagsimba og mga anito, anita, mga bathala, nagasimba og adlaw, pero karong mga igsoon wala na. Kaya nga naman tungod na itong mga Katoliko wala na sila nagsimba og mga Diyos. Wala na sila Diyos nga adlaw, anito, bathala, wala na mga igsoon. So mo na klaro din nga kita ang nagasumpo ngadto mga tao nga nagasimba og Diyos. So klaro nga diya sa atong pagtulunan wala kita gatudlo nga simbahon nato isip Dios ang mao mga larawan. Nya kung hisgot gani kag kanhi ay sa karaan nga kuan mga igsoon sa karaan nga sa daang tugon ba no atong basahon ang 1 Hari 8:54 mga igsoon atong makita dito nga si Haring David, Haring Solomon nay naga simba atubangan sa altar. Nagasimba niya ang iyang altar napuno sa larawan. Atong magkatanan dito nga naaday altar sa sulod sa palasyo. O bitaw nga kita mga Katoliko kada panimalay sa Katoliko naagi mga altar. Kinaaday altar puloy-anan sa Ginoo din siya. Mun dito ka magatubang magampo. Kinaaday altar. Muna nga kung sulod kag balay nga walay altar magduda na kaana. Kailangan ang Ginoo nga tinuod mga igsoon. Muna siya mga igsoon nga kitang mga Katoliko ang pagtulunan sa simbahan ato yung gisunod kay ang simbahan dili gina mamali. Nagi diha sa simbahan ang kamatuoran. Nagi diha ang kanang detalyado kaayo nga mga pagtulunan nga dili gid walay pagkasayop. Munang puros ng ginaaka, puros ng ginaakusasyon ng ilaha. Ang simbahan wala gid masayop. Suma atong nahisgutan, atong ma-explain kung ano kita nagatubang na anak kay dili din na siya bawal. Kung basta tayo mga pangutana ron, ay mga pangutana nga akong gidawat din mga igsoon. Aron atong madugangan o pagpasabot mga igsoon nga wala kita himo niya na. Dili gid tama ang ilang akusasyon sa tuwa nga kita kuno simba o nagaluhod sa mga larawan. Kining pag-ampo ngadto sa mga santos mga igsoon. Biblical kana. Kanang mga kag intercession ngadto sa mga santos nga nasa langit. Biblical kana. Wala lang mo kasabot nga naman. Wala man mo tudlo kay gihagpat-hagpat man lang na. Nakahagpat-hagpat man lang ng inyong kuan.
kung hagpatagpaton, pilion lang nato ang bersikulo nga tama sa ato ang relihiyon na dili ka makaton sa tibuok nga kamatuoran. Muna mga igsoon nga kinahanglan natay nakailaan na layas hadlok so pagkasantos na ito kung una itong batasan. Asa na yung faith? Wala. Malabo. Una nga, dili tama tingala nga sila makatabang sa ilang mga igsoon sa pagtuo nga niya pa sa kalibutan. Kanang muhangyo sa ilang pagampo. Ang paghangyo sa panalangin ngadto sa mga santos, gisaysay kana ni San Pablo sa iyang sulat sa mga taga-Hebreo mga igsoon. Hebreo 12:23 atong masahon diha, atong mabasahan nagaingon dito mga igsoon nga duol kamo sa mga espiritu sa mga matarong nga nahingpit na. Duol kamo sa mga espiritu sa mga matarong nga nahingpit na. Kinsa man namo paduulan nga espiritu sa mga matarong nga nahingpit na. Saan ko na magsabot? Kinsa man na? Mga santos ka na mga igsoon. Dito tamo duol. Ang ipasabot niya ng iyong nagduol nga dangop ba? Dito mo dangop. Dito mo pangaliyopo. Dito mo pagampo, pangay panabang. Punang naa. Huwag ipasabot niya ng kanang espiritu nga mga matarong diha, nga nahingpit na, mga santos na siya. Huwag may makadayon sa langit nga di ka napakaibuling sa sala. Di ba kahingpit? Di ka kadayon sa langit. So, ang mga santos lang ang nasa langit. Putot sabot niya mga igsoon sab nga ang mga santos makatabang sa ilang mga kaigsunan dinhi sa kalibutan nga mohangyo sa ilang mga pagampo. Moana na siya. So natubag na to ang pangutana, no? Ang pagsupak ang ang nindot nga pangutana sa itong mga igsoon, no? Nga naman mong Katoliko nga mutuo mo pa man santos nga dili man kini makatabang kay si Kristo naman ang manluluwas. So, patunay na ito nga, pwede di mo tabang. Naisulat si San Pablo nga ito sa Hebreo. Pagtiman na ng versikulo mga igsoon. Hebreo 12:23. Nagayon si San Pablo nga ito sa Hebrehanon mga igsoon nga, duol kamo sa mga espiritu nga matarong nga nahingpit na. Klaro anak. Nga atong timan ani mga igsoong Katoliko. Ato tapaduulo ni San Pablo sa mga espiritu nga nahingpit na. Ayaw mo duol niya nang naa sa TV. Ayaw mo duol aron mga tana. Saag ng inyong kalag na. So, ay ta sa sunod pangutana mga igsoon. Nasa Ezekiel 14:20. Yang itukudlo ang Ezekiel 14:20 mga igsoon. Kabutan nito nga. Bisan pag uban kanila ni Noah, ni Daniel, ni Job. Samtang buhi pa ako, nag-ingon ang Ginoong Dios, dili sila makaluwas sa ilang mga anak. Saan natin magtubag? Di man dahil sila makaluwas. Di man gani makaluwas si Noah, si Daniel, si Job. Di man gani makaluwas sila mga anak. Samot na ng mga santos. Sa pagluwas na nato. Amo nilang isa sa versikulong ilang kutloon aron ilang pagsupako na nato ang ginahimo mga igsoon pagtulunan nato about sa mga santos sa langit. So natin magtubag nga naman na bersikulo nga ultimo sila ni Noah, ni Daniel, ni Job, dili man di makaluwas.
Ano ni siya mga igsoon nga? Dinhi, miingon ang Ginoo nga dili sila makaluwas sa ilang mga anak tungod kay ang mga tao nitong panahon na ibiya sa Dios. Atong ang pagsumpo niya ng maong akusasyon. Basahon lang nato ubos-ubos diyan o balikan nato ang maong bersikulo. Kutlon lang bersikulo 14, chapter 14, verse 20, mo paus-us na nato sa 12 mga igsoon. Kay 20 man ang ikaw. Marita sa 12 hangtod sa 13, dito nagkadayon nga ang Ginoo dili sila makaluwas. Mingon ang Ginoo dili sila makaluwas. Ang anak tungod kay ang tao atong panahon na may biya sa Dios. Naram ni rason. Mingon ang Ginoo dili sila makaluwas sa ilang mga anak tungod kay ang mga tao ni atong panahon na may biya sa Dios. Atong panahon na mga tao may biya sa Dios. So, unsa magluwas? Biya ang tao naman mismo ang may biya sa Dios. Ang giingon diha nga mga anak o ang mga Israelita mo na siya mo nang ipasabot sa giingon sa Ginoo nga walay tao nga makaluwas kanila o ang walay tao nga makatubos sa mga sala sa Israelita. Wala gid. Wala pa. Wala pa man ipadala ang manunubos. Pag sa dihang ipadala na, doon na. So, inana, pagtubag, kay wala mang tao. Wala pa man si Kristo. Ang gingon diya nga makaluwas, nagpunting man na kay Kristo. Muna si mga igsoon nga, klaro kayo ang pagtulunan, tataw kayo ang pagtulunan sa Katoliko. Nga, dili na to patakaog kutlo ang mga bersikulo. Lain pang pangutana, lain pagsupak ng itong pagtagad mga igsoon. Ato ning tubagon para maliwanagan na ito ang tanan mga igsoon. Ilang kutlo ning sa Juan 14:6 ning bersikulohan nindot kay mga igsoon, no? Kay nagaingon si Kristo dinhi si San Juan nga si Jesus mao ang dalan, ang kamatuoran ug ang kinabuhi. Walay makaadto sa amahan kung dili moagi kaniya. Ni giingon nga si Jesus ang dalan, ang kamatuoran, ang kinabuhi. Di ka makaadto sa amahan kung dili pinagi kang Jesus niya. Nganong kamong Katoliko, wala na sila. Agi-agi pa mga santos. Nga si Kristo naman ang agianan paingon sa amahan. Saan rin magtubag? Taghampay lang ikutlo. Napasali sa buhat. Upat din ka bersikulo. Buhat 4:12 mga igsoon. Ang kaluwasan makaplagan lamang diha kay Ginoong Jesus. Buhat 4:12. So kung ang kalawasan makaplagan lamang kay Ginoong Jesus, kanong kamong Katoliko ay apil-apil man ninyo ng mga santos. Ato nito bagon mga igsoon. 1 Juan 2, 1 hangtod sa 2, nagkanayon nga si Jesus mismo ang atong manlalaban. Si Jesus ang atong manlalaban. Yung magpalaban pa mo niya ng mga santos. Dito ito, tanahan. Tubagon tani karon mga igsoon. 1 Timoteo 2:5. Usa lamang ang naghiusa sa Dios ug sa tao, ang tao nga si Jesus. Usa lamang ang naghiusa sa Dios ug sa tao, siya mao si Jesus, ang taong si Jesus. So saan tayo magtubag nga naman ay mga bersikulo nga kanayon nga si Kristo lamang. Usa lamang, usa lang gina sa Jesus sa gina. Yan kamong Katoliko nga usa 2, 3, 4, 5. Daghan man kayo. So tayo magtubag mga igsoon nga
pagsupat nila. Ang igsoon, ang pasabot sa mga mabasa nining mga teksto, dili gyapon kay sumpaki or contradiction sa ato ang gitudlo kagay na sa atong paghangyo sa mga pag-ampo ngadto sa mga santos. Okay, ang simbahan lagi wala man gud magtudlo nato nga mag-ampo ta sa mga santos isip Dios. Pero gini rason, dili nato Dios ang mga santos. Pwede man gyud sumala sa gikutlo na kugay na atong kutlo ang timan-an atong bersikulo pinadayag 5:8 na ang mga santos sa langit mo'y nag-receive sa atong mga prayers. Unay wa nila masabti na pwede di ay nya katong prayers kina dito katoliko ra pa. Mama kakita protestante nga nag-honor og santos. Tanawan ang mga post nila sa about Mama Mary sa Facebook na grabe idang ginatakig mayong simbahan, ginapokpok og matrilyo ng mga rebulto sa Katoliko din na sila kalapastangan, no? So puhi kayo muna gitawag ka ng kanabitang binisaya nga na imbento na mo sa Four Horsemen, kanang bahor-hor mga igsoon. Inconsistency sa pagtuo. Inconsistent ba? Nga, wingon nga, I love you, Jesus, pero dito sa inahan sa Diyos, I hate Mary. Gilab ang anak, pero suko sa larawan ni Maria, ginapukpok, no? Mura na nagkanang usa ka ulitaw ba nga urbana nga imong gihigugma imong asawa pero ang inahan o gamahan sa imong asawa kay labot muna dakong mali mga igsoon. Padayon ta mga igsoon at tubo atong ibasa gay na ang gitudlo sa simbahan mao nga ang mga santos makatabang ka na to og gikahayag ka na sa Dios, no? Gikahayag ka na sa Dios. Dito sa daang tugon gisaysay nga dunay namatay. Dunay kanang minatay mga igsoon. Nya nabuhi sa dihang kini midapat sa bukog so sa katawang balaan o santos. Tiyaw wala. Igo lang ni dapat sa bukog. Relax lang gani sa santos mga igsoon. Sa taong balaan, relax. Different topic. Next topic na to, itopic na ng relax. Okay, mga po na ilang mga akusasyon sa to. Makita kayo na sila yung mga video sa Katoliko ganaan ng bisag sinina sa santos na to. Ato na lang venerate mga igsoon. Relax ang tawagan. So, naaday gyapon sa Biblia. No? Igo lang ni dapat ang bukog sa taong balaan. Nabuhi ang patay. Asa mo na mabasa? Saan na ito nana sa 2 Hari mga igsoon. 2 Hari 13:21. Nga, dito mga igsoon, ang minatay na buhi diyang midapat kini sa bukog so sa kataong balaan. Masahan na pala ito. Timani ang verse 2 Hari 13:21. Nausap sa libro sa Prontihon Proverbs siya sa English mga igsoon. Gingon hinumdumi, hindot ni pamati mga igsoon. Hinumdumi ang maayong tao ingon nga panalangin. Proverbs 10:7. Chapter 10 verse 7. Proverbs. Hinumdumi ang maayong tao, ingon nga panalangin. Itsa maning maayong tao. Buti pasabot nga gisugo kita sa Dios sa paghandom sa mga santos. Kinsa man ang relihiyon nga nagtudlo sa paghandom sa mga santos. Kinsa may dunay mga pista mga igsoon. Kanang mga kapistahan sa tong patron santos nga patron. Pag hinumdum ka na sa ilang pagkinabuhi, samtang buhi pa sila, atong gihimong panagiingnan.
Di man basta-basta, mga heroes na sila sa atong pagtuo. Unya, kinsa may nakatahod nining maong sugo. Atong mga kaigsunan nga labas sa Katoliko, wala. Naaman day, sugo sa Ginoo nga pahinumduman. Ang mga maayong tao, ingon nga panalangin. Ang maayong tao, mga igsoon mo, itong mga nasantos. So, ang paghandom sa mga santos, makatabang sa mga magtotoo, nga muhandom kanila kay panalanginan man sila sa Diyos tungod ni ini. Una, mga igsoon. Unang, kita mga Katoliko, naagin ini. Ibato na nato din paghinumdum sa itong mga santos. Unang adunay kapistahan sa itong mga patron, mga igsoon. Dili. So, aduna na pwede kanang atong pagyukbo, pagluhod at tubangan sa larawan, dili na sala basta ang naa ka kanimo nga nagaluhod, wala nimo na lodhe nga giila nimong Dios kanang maong larawan. Kaya kung imo nang ilhon nga nagluhod ka, gumika kay Dios nimo na, diha mali kay na. Pero dili man na napagturunan sa Katoliko. Nagluhod ka atubangan sa larawan, kay nagampo ka, nangay intercession sa mga sa gilarawanan niya ng maong revolto. Halimbawa karon nagampo ka, ako magluto diri magampo ta sa Mahal nga Birhen, gruto sa nagampo ka atubangan sa revolto. Dili mo sabot nga kanang mao na si Mama Mary. Kung hindi siya revolto ni Mama Mary, ang pinod ng Mama Mary tuwa sa langit. Moto'y imuhang ampuan, ipangayuan og tabang. Ya, mali ba na? Ang atong mga igsoon ng mga non-Catholics, si pastor, kusog ka na pandong-pandong na sila. Mo ampo. Kung kamo, nagpaampo sa inyong pastor nga, amot lang. Ayaw pamadlong kung kami magpaampo sa among mga santos. Nga dili man ginaambot lang sila. Matiya. Mabasa ko mga pinasupot ng mga pangutana, mga igsoon. Unya, apila nagtubag din niyang kuan, kini ang mga kini nga topic ko, mga igsoon. Kay aron atong ma-satisfy ang atong mga followers, mga igsoon. Atong basahon ang mga pagsupak na ako'y gisulat din yung mga pagsupak. Akong gisulat kay para atong hatagan at pagtagad mga igsoon. Muna siya. Di lang nako basahon kung kinsa gikan. Gikan, basta gikan ni sa akong inbox. Na dinhi mga igsoon. Nga naman mong Katoliko nga mutuo paman mo og santos nga di man kini makatabang kay si Kristo raman ang manluluwas. Na nganong mutuo man tag santos tinuod nga di man ni makatabang. Matod pa si Kristo raman ang manluluwas. Sa ato pagtubag mga igsoon. Ato ning hatagay pagtagan. Igsoon nga nangutana, salamat sa imong pagpangutana ha. Kabalo ko nga namati ka, kaning ni ang mga santos, mao ang mga tao nga nakahimo pagpuyo sa kinabuhing balaan, sama sa mga apostoles, ug uban pa mga igsoon, mga church fathers. Research niyo na may Google, research na guna ninyong church fathers. Mao ni sila ang mga santos nga mga tao nga nakahimo pagpuyo sa kinabuhing balaan. Nya di po gumutuan na. Basta ko ng pinadayag Science 9 hangtod sa 10. Na? Revelation 6, 9 hangtod sa 10. Na diha mga igsoon. Nga sila tong mga hero
Sila ang mga bayani nga nagpakamatay tungod sa ilang pagtuo sa Dios. Muna nasantos na sila. Tungod sa ilang pagkamatinumanon sa Dios, giatagan sila sa Dios og gahom sa paghukom. Asa man na mabasa? Mabasa na ta sa Mateo 19:28 na dito na biblical dito mga igsoon. Mateo 19:28. Nga kini sila mga santos mga igsoon. Sila gihatagan sa Dios og gahom sa paghukom sa 12 ka banay sa Israel. Buti pasabot kining mga tawhana, kining mga santos, dili ni sila kasangaran nga kasarangan nga binuhat. Dili ordinaryo ba? Kita bot magpakasantos man gyud ta. Dali amang kahit ang mga sala. Na gani, usahin gani nata sa simbahan nagaampo niya mulinog lang. Walang padaplin mga ita, magawas mga ita dayon. Hadukan kayo. Natay. Muna mga igsoon nga, kinahanglan nga atong tun-an ang Biblia maayo. Aron dili ta masaag kay kasagaran na ba sa ato ang mga Katoliko, labi na sa kanang dili kay ta nagaduki-duki sa mga pagtulunan sa simbahan, pagbisitahan ka diha og mga amigo nga nasa laing sekta mga igsoon. Pagbisita diha niya, ingnon ka nga basahan ka atong Exodo 24:5 nga atong gisigutan sa una-una pagsugod na to nga bawal pagkulit og mga larawan. Unya ipakita ni mga larawan sa mga santos, tumal nga birhen nga nay larawan nga gikulit. Diyos na dayon. Wag namang limaw tayong balhibo niya mo tuon na katuan na kasod sila. Atong ma-explain nga dili gina mao. Kung timan ang itong bersikulo gay na sa Ezekiel 41:17-19 mga igsoon nga ang Dios gasugo og himog larawan. Unya sa Exodo 24:5 siya gabawal himog larawan. So kung ato siyang itakdo mga igsoon, sumpaki ay. Pero kung atong estudyuhan mga igsoon, dili siya sumpaki. Munang wala mahibali sa itong mga kaigsunan gawas sa simbahan. Wala nila tun Pero kung atong paminaw ng mga testimonies sa mga nagtuon ng mga nabalhin ikan sa Protestantism, nabalhin sa Katoliko, nakaamgo sila sa katinawan, niyang matinawan sa maong pagtulunan ng mga igsoon nga tama lang yun ang ihimo sa Katoliko. Matud pa ni San Pablo mga igsoon nga ang mga larawan, ang mga Diyos mo kanil larawan sa mga butang nga dili tinuod. So pag mo yung kag dili tinuod yung mga butang, mo itong kung isigutan sa unahan, sila ni Astaroth, dili yung tinuod ng Diyos. Mga mugna naman to sa una-una. Pero kini nga itong mga santos nga na itong mga rebulto ang girepresentahan ni ana nga to sa langit. Mga tinuod mga tao kanyanto. Halimbawa, si Birheng Maria. Di ba niya tinuod nga dunay Birheng Maria? Tinuod mo na. So, mga igsoon, kanang nagkamali lang yun sila interpret sa Biblia. Makita yun nga nagiday pwede day maglilok basta butang lang ang tinuod mga igsoon. Okay? So, kung padayon ta mga igsoon, asa naman ta dapita? Madto na ta sa kanang intercession mga igsoon, kanang atong pagpangayog panabang ngadto sa atong mga santos. Nganuman nga kitang mga Katoliko nagsigi matag yampungad niya ng rebulto niya magampo. So ato naman napasabot nga wala ta nagampo isip Dios kanila. Ato ipasabot nga pwede na pod nga mangayo kanila og panabang.
Unay pasabot sa intercession nga pangayoon mo sila panabang aron sila ang magampo ngadto sa Ginoo mahamyo. So naay kag panabang. Nya moingon man din itong mga igsoon nga dili na mao. Dili naman kadungog kay patay naman. Di na daw kadungog kay patay. Atong sundan, atong nuntan nga inana ilang pagtulunan mga igsoon. Now, atong masahon ang Revelation 5:8. Dito sa mga bersikulo mga igsoon, tataw kay dito nga ang mga balaan sa langit naga-receive sa atong mga pag-ampo. Take note mga igsoon nga mga non-Catholics. Kanang maong bersikulo, ang mga pag-ampo nga gi-receive sa mga balaan nga nasa langit. Revelation 5:8 ha. Iyan na sa mga Katoliko lang. Kaya ito anugon. Sayang, mostly na. Kay ang mga santos di ay mo nag-receive sa itong mga pag-ampo. Mga balaan na sila. Naghatod nga ito sa Ginoo sa itong mga pag-ampo. Magsulog o pista pero kusog ba mista? Muna kita bahor-hor. Inconsistent nga faith mga igsoon. Pula puti. Bahor-hor. So, padayon ta mga igsoon. Sa Hebreo 12:23 ato namang gihayag kagay na nga mingon si San Pablo nga pinagi sa kita mo duol o mudangop sa mga espiritu, sa mga matarong nga nahingpit na. So, duha ka verse paka na kayo sila. No? Panutihon City Jess. Unya Hebrehanon 12:23 nga paduulon dito sa mga tao nga nahingpit na. So, padulong ito sa mga santos. Nya dito sa Proverbs 7:10 na ang gingon sa Ginoo nga hinumdumi ang maayong tao. Ingon ng panalangin. So, walang kitang Katoliko, dili gid mali ang atong panudlo. So, kanang mali, katong nibalhin nga to sa laing sikta nga Katoliko. Nana mo sa tinuod nga simbahan, mubalhin pa ta nga nana ka sa piki. So, padayon ta mga igsoon. So, natubag na to ang pangutana, ha? So, wala ta nag-contradict sa mao mga bersikulo. Kay una-una nga rason, walay Katoliko, walay pagtulunan sa Katoliko nga nagtudlo nga himuong Dios kanang mao mga santos. So, public man nga to ang Catechism of the Catholic Church, CCC, ma-research mo na sa Google, nata na ang diha nakasulat ang pagtulunan sa simbahan. So, kung doon na mo ipangutana, basahan ng ang CCC, unya, pangutana. Kung doon ay sayop ngayon nakita, mga igsoon. Public man na. So, last nga pangutana ito, cater mga igsoon. Last nga pangutana, asa to? Okay ni. Last nga pangutana, ha? Buhat Gis 25-26. Gitu kudlot niya ang buhat. Mingon si Pedro, ayaw ako og simbaha. Mingon siya kay Cornelio. Kiniluhod si Cornelio kay Pedro. Unya, diripod sa Pinadayag 22:8, ang anghel mingon, ayaw ako simbaha. So, si Pedro, niya, ang anghel, nag-ingon nga ayaw simbaha. Niya, nganong, kamong Katoliko. Nagasimba man mo. Ngadto kay Pedro, nagaluhod-luhod man mo. Sa mga anghel, naman si San Miguel Arcangel, nagsige mugluhod. Panahon sa pandemya, nganong inyo man ang ipangayuan siya o nagyampuan ninyo. Kana ato ang tubagon mga igsoon. Ha? Kay, kanang na ang pagluhod ni Cornelio, ngadto kay Pedro, ibadlong siya ni Pedro, kay mamugoy pag-isip ni Cornelio nga, Diyos si Pedro. O gini nga itong giingon nga, ang pagtulunan sa simbahan, waman nga isip nga, Diyos na nga itong ginaludhan. So, dili siya sumpaki. Kato, ibadlong ito ni Pedro kay
Natural. Kay Diyos ang iyang pag-ila kay Pedro. Nya, bawal ba nang muluhod at tubangan sa ribulto? Dili, oy. Basta lagi, dili lang nato ilhon nga Diyos ka ng atong giatubangan ng ginunhan. Basahon na to ang Josue city size mga igsoon. Dito mga igsoon, si Josue mismo nagluhod sa atubangan sa duha ka kirubin. Adi siya galuhod, mihapa pag yun siya. Sapa atubangan sa arka sa kasabutan nga dunay ribulto sa kirubin mga igsoon. Ya kaniadtong panahon kung makalapas ka patyon beday kas Ginoo. O mamiyo ng Ginoo nga mali na imong gibuhat. Josue. Pwede man to. Basta dili nimo ilhon nga Ginoo nang imong ginudhan. Kay dunay pagluhod nga iya sa depende sa imo kung kaisip Ginoo, sala gina. Ya wala nagatudlo ang simbahan niya na. So mga igsoon, murag kung doon na po may pagkutana, may tungod ining mong episode, ako kamong giimbita nga magpadangat sa inyo mga pangutana kay ato ka ng tubagon. Kay para malinawan mo kanitong purpose din eh. So, din na kita taman. So, ako kamong gi-encourage sa pag-chat. Puna na ako ang inbox din na. Katong kutlo ng inyo ang mga pagsupak sa mga pagtulunan sa simbahan. So, salamat kayo. Salamat sa inyong pagsubaybay. Salamat sa inyong pag-subscribe sa akong YouTube channel. Salamat sa inyong pag-view. Kanunay, o kini ang inyong abos ng igsoon. Si Kuno Koy Pare. Hangtod sa sunod may higayon sa atong pagpanauban. Salamat kayo. God bless ka natong tanan. God bless.